Halos hindi makapagsalita ang reporters. Sa sinabi ni Zinaya, makakapagpigil hininga ang bawat salitang binibitawan ng babae sa harap nila. Pasensya na rin kayo kung basta-basta na lamang akong pumunta dito sa entablado. Mukha kasing napaparami ng pagpuri ni na Mr. Argus at Hanzo Belmont sa akin. Kaya wala akong choice na gawin ito. Natatawang sabi niya sa madla, kung kaya't muling numulang pisngi na mag-ama saka tumawa. Tama ka, Dr. Miracle. Pasensya ka na't itong matandang ito ay sobrang natutuwa talaga sa angking kakayahan at kagalingan mo. Nakalimutan ko tuloy kung ano ang rason kung bakit kami nagpatawag noong conference ng anak ko. Napahalakhak ang matandang Belmont. Ilang segundo ang nakalipas, nagsalita ulit ang matanda. Gusto ko lang magpaliwanag at sabihin sa inyong lahat na itong babaeng nasa tabi ko ay si Dr. Miracle mismo at hindi siya kabit o kalaguyo ng aking anak na si Hanzo Belmont. Seryosong mukha ni Argus. Kaya naman masasabing hindi ito nagsisinungaling. At si Argus Belmont na isa sa kinatatakutan ng lahat ay napahalakhak sa sinabi ni Zenaya. Natutuwa ito sa babae? Napakagaling. Iilan lamang ang nakakapagpangiti sa matandang nasa harapan nila. Itong babaeng nasa tabi ko ay ang nagpagaling sa akin. Pumunta siya rito para lamang gamutin ako. Yun lang at wala nang ibang rason pa. Hindi pa rin nawawalang panlalaki ng mga mata ng reporters dahil sa sinabi ni Argus Belmont. Sino nga bang mag-aakalang maging ganito ang mangyayari ngayon? Sobrang nakakapanindig ng balahibo at nakakapigil hininga. Isang reporter ang naglakas ng loob na tanungin si Zenaya. Ikaw nga ba talaga si Dr. Miracle? Mabilis na inilipat ng mga cameraman ang kanilang kamera at itinutok yon sa mukha ni Zenaya. Hindi naman nailang ang babae, bagkus ngumiti pa ito sa kamera na nagpaningning ng mga mata ng madla. Zenaya is really a goddess. No doubt, tumangon ng dahan-dahan si Zenaya. Tama kayo, ako nga si Dr. Miracle. Pumunta nga ako dito upang gamutin ng matandang Belmont. Ako ang misteryosong si Dr. Miracle na kilala ninyo. Lahat ng taong nasa loob ng hall ay sumabog ng nararamdaman. Hindi na napigilan ang sariling magbulong-bulungan. Ang iba naman ay gustong lumapit pa kay Dr. Miracle upang magpa-autograph. Dito dahil isa sila sa mga fans ng misteryosong doktor. Damn! She's really Dr. Miracle! Sigaw ng isang reporter at hindi napigilang magsaya. Siniko naman to ng mga kasama at sininyasan na ikalma ang sarili. Tangina, maraming gustong makilalang doktor na ito. Ngunit bigo silang magkaroon ng special appointment. Hindi rin matukoy kung ano ang kasarian nito. Ang iba ay sinasabing napakagwapong lalaki ito at ang iba naman ay sinasabing baka napakagandang babae ang doktor. Shit, hindi ko inaasahang asawa pala ni Kit Joaquin Anderson, ang misteryosong Dr. Miracle. Napakagaling niya magtago, namamanghang wika ng reporter sa kasama. Hindi mababansag ang misteryosong doktor si Dr. Miracle kung hindi siya marunong magtago. Balita ko ngang marami rin na nag-iimbestiga kung sino ang tao sa likod ng napakagaling na doktor. Subalit lahat ng iyon ay nabibigo. Kahit ako rin ay nag-research tungkol sa doktor. Hindi ko akalain na sa harapan na natin si Dr. Miracle. We are lucky we're here. Tuwang-tuwa naman ang mga reporter sa loob. Sobrang swerte nga nila dahil nakita nila ng malapitan ang sikat na medical genius na si Dr. Miracle. They were fortunate to be there. Yan ang nasa isip ng reporters. Samantala nang matapos sabihin ni Zenaya ang revelasyon tungkol sa kanya, ay agad namang kumalat ang video sa iba't ibang platform kahit na mga fans ni Dr. Miracle ay nagsisigawan din dahil sa wakas. Nakita't nalaman na nila ang tunay na mukha ng iniidolo nila. Puno nga rin ng video ni Zenaya. Ang GC nila Marigold at Thunder kung kaya't nawawala ng mga miyembro doon. Kulang na lamang ay sumabog ang mga phone nila dahil sa sunod-sunod na notifications na nagpa-pop out sa screen ng cellphone nila. Joy! Oh my God! Oh my God! Can you believe it? Hindi ko inasahang si Zenaya at si Dr. Miracle ay iisa. Mayfe, sabi ko naman sa inyo eh.
Tamang hinala ko. Ano na mga bashers dyan? Puro say na lang? Mag-ingay kayo. Nasampal ba kayo ng katotohanan dyan? Nela, tama. Nasaan na nga bang mga bashers dyan? Galaw-galaw kayo, baka kayo ma-stroke. Ngunit ni isa sa mga bashers ni Zenaya doon ay walang nagawa kundi ang isin lamang ang mga chats tungkol sa kanila. Ang iba naman ay kaagad na nagsialisan ng walang paalam. Gracie, hindi na nga nakapag-react ang mga bashers. Siguro ni-stroke na sila. Tahimik yarn? Masakit bang masampal ng katotohanan? Deserve nyo yan. Lalong-lalo ng leader-lidiran yung si Marigold. Samantala nang makita ni Thunder ang video ng ate Zenaya niya, ay agad siyang nagtatatalon sa sobrang tuwa. Tama nga hinala niya. Si Zenaya at si Dr. Miracle ay iisa. No doubt, sobrang galing naman talaga ng sister-in-law niya. Shit! Paulit-ulit na mura ng lalaki. Hindi tumapakali habang nababaliw na tumatawa. Grabe, my sister-in-law was so fucking amazing. Bulalas niya sa kanyang sarili at hindi mapigilan ang excitement na nararamdaman. Mabilis siyang pumunta sa bar ng kanyang kaibigang si Luke. Pinaharurot niya ang kotse niya at kaagad na nakarating sa bar. Hindi naman siya nagaksaya ng panahon. Mabilis siyang umakyat sa itaas at pumunta sa silid ng kaibigan. Nang makapasok ay bumungad sa kanyang lalaki na may kasamang babae at nakikipaglandian ito. Brother, ang aga-aga, lumalandi ka na naman. Bungad niya saad kaya napahalakak naman si Lance. At tumayo, iniwan sa kama ang babaeng kasama niya. Hindi naman nagtagal ay umalis ang babae sa silid. Ano kailangan mo? Bakit ka napabisita dito? Kahit kailan talaga, istorbo ka, gago. Nagkakagulo ng buong Pilipinas. Babae pa rin ang inaatupag mo. Tingnan mo ang video na to. Si Ate Zenaya nasa TV ulit at siya si Dr. Miracle. What the heck bro, hindi ba? Natutuwang sabi ni Thunder sa kaibigan niya si Luke. Nang mapanood ang video na Zenaya napatakip ng bibig si Luke. What the... Gago, sabi ko na napakagaling talaga ng kapatid ko. Shit, kaya crush na crush ko siya eh. Hindi ko akalaing siya ang medical genius na si Dr. Miracle. Shit, my sister-in-law is so awesome. She's really... Agad na sinapok ni Thunder ang matalik niyang kaibigan kung kaya napahawak si Luke sa kanyang ulo. Gago, anong sister-in-law? Sino ka ba? Hindi ka naman namin pamilya. Feeling belong sa family namin? Tanong ni Thunder sa kainis na tinignan si Luke. Mas gago ka ulul. Hindi naman magkalayo ang pamilya natin, saka best friend kita kaya bilong na ako sa family Anderson. Sister-in-law ko si Zenaya at wala kang magagawa para baguhin yun. Asar ni Lance sa kaibigan, kaya inis naman si Thunder. Bago pa man makapagsalita si Thunder ay sinapok din kagad siya ni Lance. Paganti lang, sigaw nito sa kamabilis na tumakbo palabas ng bar. Let's celebrate, we need to celebrate. Pahabol pa ni Lance sa kaibigan kaya napapailing na lamang si Thunder sa kanapangiti. He's really happy to hear the news about her sister-in-law. Kaya dapat lang na mag-celebrate talaga sila. Nang marinig ni Bianca ang sinabi ni Zenaya sa interview, ay sobrang nanginig sa galit si Bianca. Hindi niya napigilang ihagis ang phone niya sa sahig at pinaghahagis ang makikita niyang mga gamit. Patuloy pa rin ang pag-interview kay Zenaya, kung kaya't rinig na rinig pa rin ni Bianca ang interview sa phone niya. Hindi man lang nasira ito nang ihagis niya ito sa sahig sa sobrang galit. Rinig na rinig niya kung paano puruhin si Zenaya ng mag-amang Belmont. Pati na ang palakpakan ng madla. Tuloy na ngang nawala ng pag-asa si Bianca. Hindi kaya ng puso niyang tanggapin ang mga nangyayari ngayon. Alam niyang pinagtatawanan na siya ngayon ng maraming tao at isa na doon ay si Zenaya. Dahil sa sobrang kawalan ng enerhiya, napaupo na lamang sa sahig si Bianca. Hindi ininda ang mga bubog na naupuan niya at alam niyang nakakasugat ang kanyang mga paa. Para bang wala na siyang maramdaman sa mga oras na iyon. Habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa phone niyang basag-basag na. Ngunit nagpi-play pa rin ang video ni Zenaya. Shit ka Zenaya, shit talaga. Umigting ang panga ni Bianca dahil sa sobrang galit habang paulit-ulit na minumura sa Zenaya. Ini-imagine na nasa kamay niyang leeg ng babae at sinasakal niya. Kinuyom niyang kamao saka huminga ng malalim. Hindi ko in-expect na ikaw pala si Dr. Miracle. Ginawa mo kong tanga at katatawanan. Napakawalang hiya mo talaga.
Hindi niya akalaing magiging ganitong resulta ng planong pinag-isipan niya ng mahabang panahon. Hindi niya naisip ng napangasawa pala ni Kit Joaquin ay si Zenaya na si Dr. Miracle din. Sobrang unexpected ang mga nangyayari. Akala niya si Dr. Miracle ay isang Amerikano, ngunit isa pala itong Pinay. Akala niya madali niyang maahagos si Kit Joaquin sa babae dahil alam niyang mahihigitan niya ito, ngunit nagkakamali siya. May plano pa siyang pabagsakin ang buhay ng babae. Ngunit hindi pa nga niya nagagawan lahat ng naisip niyang plano ay dinurog-durog na siya ni Zenaya ng walang ka-effort. Pati siya'y ginagawa pa nitong clown at katatawanan. "Tangina!" sigaw niya dahil sa sobrang frustration. Gusto niyang saktan ng sarili. Sobrang hiyang-hiya siya sa mga pinaggagawa niya noon. Naalala niya kung paano siyang inisihan ng babaeng yun nang binigyan niya ng hint. Ang babae na pag-isipan siya si Dr. Miracle. Ngunit kilalang kilala pala nitong sikat na doktor dahil isa lamang pala sila ni Zenaya. "Putragis!" Mura pa niya saka naiiyak na napatingin sa kisame. Pinipigilan niyang pagtulo ng kanyang luha sa mga mata. Hirap na hirap din siyang lunukin ng kanyang laway at para siyang nasusuka na ewan. Hiyang-hiya siya kapag naalala niyang pag-uusap nila ni Zenaya noon. Kahit na anong isipin niyang kapintasan sa babae, ay wala na siyang makita pa dahil sa sobrang galing naman talaga ni Dr. Miracle. Aaminin niya yun. Parang isang langgam lamang siya kapag pinagkumpara siya kay Dr. Miracle. Napapahalakak si Bianca at napapailing. Una pa lang pinagtatawanan na nga talaga siya ng babaeng iyon at hirap siyang tanggapin iyon. Hindi na napigilan ni Bianca ang mapaluha. Nabigo na siya. Bakit bang bobo niya? Akala niya sobrang perfect na ng plano niya. Akala niya kapag umuwi siya ng Pilipinas ay madali lang niya makukuha ang loob ng pamilyang Anderson. Lalo na si Kit Joaquin. Subalit akala niya lang pala yun. Masyado siyang naging kampante kung kaya't heto siya ngayon. Pilit at tinatanggap ang pagkatalo laban kay Zenaya. Kinuyom niyang kamao at napapailing na lamang. Hindi ito maaari. Kung sana'y alam na niya una pa lang, naging maingat na sana siya. Iisa lang ang naiisip niya. Talo-talo na siya. Samantala, patuloy pa rin sa panunood si Kit Joaquin sa interview ng kanyang asawang si Zenaya. Hindi niya napigilang gumisi nang makitang confident na sumagot si Zenaya sa mga tanong sa reporters. "That's my girl." Bulong niya sa sarili habang nagniningning ang mga matang nakatutok sa kanyang screen ng kanyang cellphone. Talaga namang sobrang ganda ng asawa niya. Hindi lamang sa TV kundi sa personal. Nakaramdam si Kit Joaquin ng pagmamalaki. Sobrang proud na proud siya sa kanyang asawa at mas lalo pa siyang nai-inlove dito. Dr. Miracle, bulong niya sa sarili. Biglang may pumasok sa isipan niya. Yung singsing. Yung singsing na ibinigay ng kaibigan niya at nakaukit doon ang Miracle na pangalan. Hindi kaya totoo yun? Hindi kaya napailing si Kit Joaquin? Napaka-imposible. Ngayong taon lamang niya nakilalang asawa. Imposibleng ito ang nagmamay-ari ng singsing. Miracle. Yan ang naka-engrave sa pinagawa niyang singsing sa kaibigan niya. Tama nga ba ang nasa isip niya? Imposible. Sa kabilang banda, sa Paris, nang matapos ang interview, ay agad na nagsiuwian ng mga reporter sa palasyo ng mga Belmont. Ayaw pa sana nitong umuwi at nagpupumilit pang magpa-picture ang iba at magpa-autograph kay Zenaya, ngunit hindi na pumayag ang mag-ama doon. Alam nilang pagod na pagod ang babae, isa pa hindi ito sanay sa mga media. "Dr. Miracle, nais ko sanang imbitahan ka bukas. Magpapaparty sana ako sa'yo. Pasasalamat sa pagpapagaling mo sa ama ko." Pumayag naman ng Lepa pa. At pati siya ay pupunta rin, wika ni Hanzo, subalit mabilis na umiling si Zenaya. Kailangan niya nang umuwi dahil naghihintay ng kanyang asawa at kailangan niya pa rin magpaliwanag sa lalaki. Isa pa, she really needs to check her husband's health, lalo na't malapit niya itong operahan. "Maraming salamat Mr. Belmont, subalit nais ko na munang tanggihan ang imbitasyon mo. Ilang araw na rin kasi ako nanatili dito sa Paris at may naghihintay din sa pagbabalik ko." Paliwanag niya sa lalaki. Hindi naman nagtanong pa si Hanzo Belmont at agad na naintindihan ang dalaga. "Sige, naintindihan ko Dr. Miracle. Alam ko namang napaka-busy mo. Ngunit huwag mo sanang tanggihan ang alokong ihahatid ka ng private chopper ko pauwi ng Pilipinas. Kami nang bahalang mag-ayos ng flight mo. Aalis ka na ba ngayon?" Tanong ng lalaki kaya napatango si Zenaya bilang sagot. "Salamat Mr. Hanzo Belmont.
Yes, aalis na ako pagkatapos kong mag-impake ng aking mga gamit. It's a pleasure to meet you, Mr. Hanzo. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Dr. Miracle. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi gagaling ang ama ko. Sobrang galing mo. Sagot nito na puno ng admirasyon. Napangiwi si Zenaya, hindi pa rin pala tapos ang lalaki sa pagpuri sa kanya. Nang makarating sila sa mansyon ni Hanzo, ay agad na nag-impake si Zenaya. Nang matapos ay agad niyang tinawagan ng kanyang asawang si Kitwakin upang ibalitang uuwi na siya ngayon din. Babe, uuwi na ako ngayon din. Okay na rin naman ang issue ko at magaling ng matandang Belmont. Magkakausap at magkikita na tayo, mahal ko. Nagsisiyahang sabi ni Zenaya sa asawa. Nang marinig yon, inakaramdam ng excitement si Kitwakin. Ngunit hindi niya ito ipinahalata sa babae. Susunduin kita, babe. Mag-aabang ako sa airport. See you. Nakahanda na mga gamit ni Zenaya pa uwi. Pati ng mga pilotong kasama niya sa paglalakbay ay nakahanda na rin. Naroon din sina Mr. Hanzo at Argus Belmont. Nakaabang upang tuluyang magpaalam sa isang napakagaling na doktor na kanilang nakilala. Bago pa man pumasok si Zenaya sa loob ng private plane na pagmamay-ari ng mga Belmont ay nagpaalam na munang dalawa. Halata naman ang lungkot sa mga mata ng matandang Belmont. Excited pa naman ang matandang ipakilalang magiging doktor sa kanyang mga business partner, ngunit wala itong magagawa dahil gusto nang umuwi ng doktor sa Pilipinas. Napakalaki kasi ng impluwensya ng doktor. Isa itong ginto na kailangang ipakilala sa buong mundo. Hindi man ito sikat sa larangan ng negosyo. Subalit may angking kakayahan to na nag-iiba sa lahat. Sino nga ba naman ang hindi magagalak na maging kaklose ang dalagang binansagan na may healing hands? Nang makita ni Zenaya ang pinapakitang emosyon ng matanda sa kanya, ay napangiti siya. Alam niyang nalulungkot ito dahil sa pagtanggi niya sa paparty nito sa bukas. Ngunit kailangan niya na talagang umuwi dahil nangako siya sa asawa niya na uuwi siya ngayon. Isa pa, may ipapaliwanag pa siya sa asawa. Mr. Argus Belmont, alam kong magkikita pa tayo, hindi man ngayon kundi sa susunod na taon. Naniniwala ko doon. At kung mangyayari man yun, hindi na ako tatanggi sa gagawing party ninyo para sa akin. Nang marinig ang sinabi ni Dr. Miracle, ay sumiglang mukha ng matanda. Sige, naniniwala din ako na magkikita tayo ulit sa tamang panahon. Hindi ko makakalimutan ang sinabi mo sa akin. Bawal ka nang tumanggi. Sagot naman ito kaya napatungo si Zenaya. Lumingon siya kay Hanzo Belmont sa katinanguan ng lalaki upang magpaalam. Salamat sa tulong mo, Mr. Hanzo. Alagaan mo sanang ama mo ng mabuti, sabi niya sa lalaki. Ako dapat na magpasalamat sa iyo, Dr. Miracle. Sobrang salamat at huwag kang mag-alala. Aalagaan kong aking ama. Anyway, tawagin mo lamang akong Hanzo. Ngiting saad ni Hanzo Belmont sa kanya, kaya napatango siya. Kung yan ang gusto mo. Muling nakipagkamay si Zenaya sa mag-ama bago pumasok sa loob ng private plane. Maya-maya lang ay agad na umandar ang eroplano. Lumipad sa himpapawid papuntang Pilipinas. Ilang minuto ring nakatulog si Zenaya hanggang sa may naramdaman siyang tumabi sa tabi niya. Nilingon nito at napataas ng kilay. Base sa kanyang nakikita, isa itong lalaki. May suot na itim na mask at itim ding cap. Kumunot ang noon ni Zenaya at nagtanong, "Sino ka? Hindi mo ba ako naalala?" Tanong ng isang lalaki. Nahihimigan ng puot ang boses ng lalaki kaya napaupo ng tuwid si Zenaya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil hindi niya makilala ang lalaki. Hindi rin niya maaninag ang mukha nito dahil medyo madilim ang nasa paligid nila. "Sino ka?" Ulit niya pa. Rinig niya ang kakaibang tawa ng lalaki. Dahan-dahan itong ibinaba ang mask at cap na itim sa harap niya. Hanggang sa tuluyang nakita ni Zenaya ang mukha ng lalaki at nalalaki ang kanyang mga mata. "Thanos Belmont?" She shouted with terror. Gumisil ang lalaki saka tumango. "Ako nga, Dr. Miracle. Bakit parang gulat na gulat ka naman ata? Wala pa naman akong ginagawa." Nanginginig ang katawan ni Zenaya. Nilingon niyang pilotong kasama niya, subalit busy lamang ito sa kakadrive ng eroplano. Walang kamali-mali na may nakapasok pa palang ibang tao sa eroplanong sinasakyan nila. Magsasalita pa sana siya ngunit naramdaman niyang may bagay na tumusok sa kanyang tagiliran. Pagtingin niya, isang baril yon at hawak-hawak ni Thanos habang nakatutok sa kanya. "Subukan mong gumawa ng ingay. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa'yo," malamig na sabi ni Thanos sa kanya.
Kinagat ni Zenaya ang kanyang labi saka naiiyak na tinignan ang lalaki. Nanginginig na rin ang kanyang katawan dahil sa takot. Naisip niya ang kanyang asawang si Kit Joaquin. Hindi siya maaring mawala sa piling nito. Ayaw niya pang mawala sa mundo. Anong kailangan mo? Bulong na tanong niya sa lalaki. Tumawa naman ito saka napailing. Kailangan ko? Wala naman akong kailangan. Nais ko lang na maghiganti sa'yo. Kung hindi ka sana umiksena sa aming pamilya, sana'y patay ng matandang Belmont na yun. Tang-ina ka? Napapikit ng mariin si Zenaya nang marinig ang nakakatakot na boses ni Thanos. Alam niyang galit na galit ito sa kanya at handa siyang patayin ito anumang oras. Ang nanaisin ng lalaki, nakagawa naman ng ingay si Thanos kung kaya't napalingon ang piloto sa kanila. Hindi napigilan ni Zenayang matakot sa susunod na mangyayari. What the? Sigaw ng piloto nang makita si Thanos Belmont na nasa likod lang nila. Kinuha nitong walkie-talkie upang kontakin sigurong pamilyang Belmont ngunit isang malakas na putok ng baril ang kanilang narinig sa loob ng eroplano. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya kung kaya't napatakip siya ng tenga. Tumutulo ng kanyang mga luha. Pinapanalangin na sana gabayan siya ng Diyos at maligtas sa kamay ni Thanos. Isa lang naman ang gusto ko, Dr. Miracle, ang makasama ka sa impyerno. Sigaw nito't malademonyong tumawa sa gilid niya. Baliw na nga ang lalaking to. Napasigaw siya na makitang nakahandusay ng isang pilot kung kaya't nahihirapan ng paandarin ng isa ang eroplano. Gumewang-gewang ang paglipad nito hanggang sa biglang nabasag ang salamin ng eroplano. Kaya napasigaw siya. Dinig niya pa rin ang maledemonyong halakhak ni Thanos Belmont at paulit-ulit na nagpaputok ng baril. Sa puntong iyon natamaan ng bala ang natitirang pilot na nasa harapan nila kung kaya't wala nang nagpapalipad ng sasakyan. Wala siyang nagawa kung hindi ang higpitan na lamang ang kanyang kapit sa kanyang seatbelt habang napapapikit ng mariin. Pipi na lamang siyang nagdasal na sana'y makasurvive siya sa pagbagsak ng eroplano. Bigla niyang naalalang magagandang alaala nila ng kanyang asawang si Joaquin. Muling tumulong kanyang luha dahil sa sobrang sakit. Mukhang hindi niya na makikitang asawa pa. Hindi na niya masasabing mahal na mahal niya ito at hindi niya na ito iiwan ng ilang araw. Diyos ko, kailangan kong asawa ko. Sana iligtas mo ako. Pipingsad niya sa kanyang isipan hanggang sa naramdaman niya ang mabilis at malakas na paglanding ng kanilang eroplano sa lupa. Kit Joaquin, bulong niya sa sarili. May hinang tapik ang gumising kay Zenaya kaya biglang napamulat siya ng mga mata. Kumunot ang kanyang noo dahil bumungad sa kanyang isang piloto habang may ngiti sa labi. Dr. Miracle, pasensya na't naistorbo kung gising niyo. Nais ko lang sabihin na nasa Ninoy Aquino International Airport na tayo. Pili ka ng piloto kaya napabalik ko siya ng bangon. Habol hininga niyang tinitigan ng piloto saka hindi makapaniwalang buhay na buhay pa ito. Kinapa niyang kanyang sarili saka lumingon-lingon pa sa paligid. Ni isang sirat basag ng salamin ay wala siyang makita. Kahit na si Thanos Belmont ay wala sa loob. Panaginip lamang ang lahat. Napahinga siya ng maluwag saka natawa na lamang sa sarili. Thanks God, bulong niya sa sarili. Nagtataka naman ang piloto ngunit hindi na lamang pinansin ang sinabi ni Zenaya. Siguro'y nagpapasalamat ito dahil safe ang biyahe nila papuntang Pilipinas. Mabilis niyang inayos ang kanyang gamit at nang makalabas sa eroplano ay pinasalamatan na muna niya ang dalawang pilotong kasama niya sa biyahe. Malaki ang ngiti niyang pumasok ng airport. Hindi niya nanilingon pang dalawa at sobrang excited din kasi siya na makitang nag-aabang niyang asawa. Kanina ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa lalaking naroon na ito sa NAIA. Kasama si Thunder at Lance. Habang nagmamadali sa paglalakad ay may nakabangga siyang lalaki. Bigla siyang kinabahan dahil ang suot nito'y pareho kay Thanos sa panaginip niya. May cap at mask na itim din itong suot. Hindi na niya nilingon pang lalaki at dali-dali siya nang naglakad subalit tinawakan siya nito sa braso. Dr. Miracle. Mariing pumikit si Zenaya. Hinintay na may gagawing masama sa kanyang lalaki subalit naghintay lang pala siya sa wala. May miracle. Sa wakas ay nakita na kita ulit. Muli niyang minulat ang mga mata at nang makilalang lalaki na sa harapan niya. Nakahinga siya ng malalim sa mga oras na yun. Sky? Ikaw ba yan? Agad namang inalis ni Sky ang cap at mask nito saka ngumiti ng malawak sa kanya. Ako nga, Dr. Miracle, hindi mo ba ako yayakapin? Sobrang namiss kita. Masayang sabi nito kaya mabilis niyang niyakap ang lalaki.
Napahalakak siya dahil sa naisip at naramdaman kanina. Gago ka, bigla kong kinabahan sa'yo. Akala ko manyak na lalaking humila sa akin. Ikaw lang pala, bakit ka nandito sa airport? Bakit nandito ka sa Pilipinas? Sunod-sunod na tanong ni Zenaya sa lalaki. Well, may inasikaso lamang akong importante. Uuwi na nga ako't ngayon ng biyahe pabalik sa US. Sayang nga lang at nabalitaan kong nasa Paris ka pala at ginagamot ang legendary na si Argus Belmont. You really are great. Wala ka pa rin kupas. Namamanghang sabi ni Sky kaya napahalakak siya. Sayang nga lang at hindi ko nabisitang bahay ang puna na binibisita mo sa Paris. Sobrang naging busy ako doon. I experienced such a huge mess and drama. Natatawang kwento ni Zenaya sa lalaki. I heard about that pero hindi naman ako nag-aalala dahil alam kong kaya mo rin namang resolbahan yun. Hindi ka mababansagang Dr. Miracle for nothing. Hinampas ni Zenaya ang braso ni Sky saka napailing. Sawang-sawa na ako sa papuri niyo. Kamusta ka na pala? Kamusta ng kalusugan mo? Tanong ni Zenaya sa lalaki. Simula kasi nang magamot niya si Sky at naging okay ng lagay ng lalaki. Nalaman din niya na may sakit pala ito sa puso. Subalit hindi naman malala. I am fine and strong, Dr. Miracle. Palagi ako umiinom ng gamot and I always have a regular check-up. You don't have to worry about me. Mayabang na sabi nito, kaya napataas ng kilay si Zenaya. Alam niyang minsan ay nakakalimutan nito ang tinitake nitong medicine, lalo na't kapag bumabiyahe. Talaga? So nasaan ang medicine kit mo? Patingin nga ako? Tanong ni Zenaya kaya biglang naistatwa si Sky. Dahan-dahan itong kinamot ang ulo sa kanapailing. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Oh shoot, nakalimutan kong ilala. Napaikot na lamang ng mga mata si Zenaya dahil sa sinabi ni Sky. Sinasabi ko na nga bang nakalimutan mo nga? Napakakulit mo, ilang beses na kitang pinagsabihan na palagi mong dadalahin. Hindi na niya napatuloy pa ang sasabihin ng takpan ni Cloud ang bibig niya. Oo na, Dr. Miracle. Hindi na po mauulit, natatawang sabi nito. Patuloy pa rin ang pagsasalita ni Zenaya, subalit hindi naman yung nag-gets na lalaki. Ano, hindi kita maintindihan? Tanong ni Sky kaya maras na inalis ni Zenaya ang kamay ng lalaki sa bibig niya. Paano mo ko maiintindihan? Nakatakip ang kamay mo sa bibig ko? Inis na sabi ni Zenaya, pinapainit na naman ang binata ang ulo niya. Ganun pa man nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala sa binata. Para na rin kasi niyang kapatid ang lalaki, kahit na minsan ay nag-asaran sila, ay hindi niya pa rin maiwasang mag-alala sa kalagayan nito. Sorry Dr. Miracle, wala namang nagawa si Zenaya kung hindi ako mapailing. Agad naman silang nagpaalam sa isa't isa dahil malapit na rin ang oras ng flight ni Sky. Sa kabilang banda, hindi naman nakatakas ang eksenang yon sa mga mata ni Kit Joaquin. Kumunot ang noon ng lalaki habang pinapanood ang pag-uusap ng dalawa. Hanggang sa magpaalam ang dalawa sa isa't isa. Hindi naman mapakali si Kit Joaquin sa kinatatayuan. Gusto niyang puntahan at umiksena doon sa dalawa. Sino nga kayang lalaking yun? Bakit siya kausap ng sister-in-law ko? Tanong ni Thunder habang ang tingin na nakatutok sa lalaking kausap ni Zenaya. Mukhang mayaman to at maganda rin ang pananamit. Sino kayang lalaking yun? Sa tingin mo bro, kilala mo ba siya? Tanong ni Lance kay Kit Joaquin. Subalit na natiling tahimik lamang ang lalaki habang nakakunot ang noo. Pilit naman tinitingnan ni Thunder ang mukha ng lalaki subalit hindi niya makita. Napapakamot ang binata saka naiirita na. Mas mabuting lumapit na lamang tayo sa kanila. Akmang itutulak na sana ni Thunder ang wheelchair ng kanyang kapatid na makita nilang nagpaalam ng dalawa. Sa paglalakad ni Zenaya, kita nilang paglingon ng babae sa iba't ibang direksyon na para bang may hinahanap. Sister-in-law, nandito kami. Yuhu! Sigaw ni Thunder saka kumaway-kaway pa, ganun din si Luke. Nang marinig naman ni Zenaya ang pamilyar na boses ay mabilis niyang lumingon sa may kanang direksyon niya at doon niya nga nakitang masayang mukha ni Thunder at Luke, bumaba ang kanyang mga mata at nakitang kanyang pinakamamahal na asawa. Parenteng nakaupo ito sa wheelchair, nakasuot ng itim na suit at may daladalang isang bugkos ng bulaklak. Sa pagkakaalam niya ay rosas. Napangiti ang dalaga at nakaramdam ng kilig nang makita yon. Lakad-takbo siyang lumapit sa binata at nang makalapit ay niyakap niya ng mahigpit ang binata. I miss you, Joaquin, maluha-luha niyang sabi sa asawa.